Bakit nga ba napakalaking usapin ang pagmimina sa isang maliit na isla? Bakit sinasabi ng mga eksperto na iba ang epekto ng pagmimina sa mainland kumpara sa mga small islands katulad ng sa isa ng Sibuyan? Aalamin natin yan gamit ang agham. Halimbawa, katulad ng House of Cards na ito, meron lang po tayong isang magalaw, lahat ay pwedeng bumagsak. Kung titingnan natin ang mapa ng Sibuyan Island, ito ay hindi ganoon kalaki kumpara sa iba. Ang isla nito ay napakaliit kumpara sa Luzon o sa Mindanao. Alamin natin ang siyensya ng Small Island Ecosystem Fragility. Unang dahilan, walang buffer zone. Ibig sabihin nito, napakalapit ng lahat. Sa malaking kontinente o probinsya, kapag may aktibidad sa bundok o kahit saan man, may daan-daang kilometro bago ito makarating sa dagat. Pero sa Sibuyan Island, ilang kilometro lang ang distansya. Kapag tinalupan ng bundok o parte ng bundok sa Barangay Espanya, ang erosion at siltation ay walang haharangan. Diretso agad ito sa mga ilog at reef zone na pinagmumula ng mga isda. Pangalawa, walang nilipatan ang mga organismo. We call it ecological isolation. Ang mga species sa Sibuyan ay tinatawag na endemic. Dito lang sila matatagpuan sa buong mundo dahil nag-evolve sila nang nakahiwalay sa loob ng milyong-milyong taon. Sa malaking lupain, kapag nasira ang gubat, pwedeng lumipat ang mga hayop sa katabing bundok. Pero sa isla, napapalibutan sila ng dagat. Kapag nasira ang kanilang habitat, hindi sila makakalipat. Ito na ang katapusan ng kanilang species sa mundo. Pangatlo, high interdependence. Sa biological system ng isla, mas higit na nakadepende ang bawat elemento sa isa't isa. Ang ugat ng puno ang nagpapanatili ng tubig sa ilog. Ang ilog ang nagpapaligo sa mga sakahan at ang malinis na agos nito ang nagpapanatili ng buhay sa mga corals. So ano ang kahulugan nito? Kapag sinira mo ang puno sa kabundukan, pinuputol mo rin ang supply ng tubig sa sakahan at nilalason mo ang dagat na pinagkukunang buhay ng mga mangingisda. Sa isla ng Sibuyan, ang pagkasira ng isa ay simula ng pagkaguho ng lahat. Kaya't ang pagprotekta sa kalikasan ay hindi lang para sa mga hayop, ito ay para sa ating mismong buhay at kinabukasan. Bilang isang biology educator, importanteng na ituturo namin sa aming mga estudyante yung tinatawag na carrying capacity and loss of ecology. Na ang ibig sabihin, ang bawat paghihimasok ng tao sa kalikasan ay may katumbas na epekto. Ang dalawang konseptong ito ay napakahalaga sa ekolohiya or ecology. At kung bakit dapat nating pagnilayan lalo na sa mga buong-tanging ecosystem tulad ng ating isla, ang Sibuyan. Simulan natin sa 4 na batayan or batas ng ekolohiya. Una, everything is connected. Lahat ay magkakaugnay. Sa kalikasan, walang umiiral ng mag-isa. Ang pagkasira ng isang halaman o hayop ay may chain reaction sa buong ecosystem. Number 2, everything must go somewhere. Walang mawawala. Ang anumang basurang itapon o sisirain natin ay hindi basta naglalaho. Bumabalik ito sa hangin, lupa o tubig. Pangatlo, nature knows best. Kalikasan ang nakakaalam. Ang natural na gubat ay may sariling kakayahang magpanatili ng balanse. Ang labis na pakikialam ng tao ay madalas na nagdudulot ng pagkasira. Alam naman nating lahat yan. At pang-apat, there is no such thing as a free lunch or walang libre. Ang bawat pagkuha natin sa kalikasan ay may katapat na kapalit o costs. Ang labis na paglima sa likas na yaman ngayon ay singil ng kahirapan bukas. Pumunta naman tayo sa gitna, ang carrying capacity o kapasidad ng pagdala. Ito ang maximum na bilang ng populasyon o activities na kayang suportahan ng isang lugar nang hindi ito nasisira. Sa isang nakahiwalay na lugar tulad ng Sibuyan Island, limitado ang espasyo at likas na yaman. May malinaw na hangganan o limitasyon ang kayang dalhin ng isla. So ano mangyayari kapag nilabag natin ang mga batas na ito? Kapag lumampas tayo sa carrying capacity dahil sa overstruction, deforestation o pagkasira ng habitat, magkakaroon ng overshoot o paglampas. At dahil nakapalibot ang dagat at walang ibang matatakbuhan ng mga endemic species, ang kasunod nito ay collapse o mabilis na pagguho ng populasyon at tuluyang pagkalipol ng mga hayop at halaman. So, ipinapaalala na sa atin dito na ang pagpanatili ng buhay ay nakadepende sa paggalang o balanse ng kalikasan.
Kapag iningatan natin ang hangganan ng ecosystem, tinitiyak din natin ang kinabukasan ng ating mga likas na yaman. Kaya naman mula sa pananaw ng siyensya, hindi dapat payagan ang mga extractive mining sa mga small island ecosystems katulad ng sa Sibuyan. Tandaan po natin, hindi ito usapin sa pagiging kontra sa pag-unlad. Ito ay batay sa siyensya. Ang pinsalang idudulot ng pagmimina sa isang maliit na isla ay irreversible o hindi na kayang ibalik ng kahit anong dami ng pera o rehabilitasyon. Kapag namatay ang mga corals sa siltation, kapag natuyo ang mga bukal at kapag nag-extinct ang mga endemic species, walang kumpanya ng minahan ang makakapagbalik nito. Naniniwala ako na ang edukasyon ay hindi nagtatapos sa silid-aralan. Bagkus, ito ay nagagamit upang proteksyonan at pangalagaan ang ating likas na yaman at ang ating tahanan. Sa muli, ito ang inyong biology educator nagsasabing ibahagi po natin ang kaalaman upang mas marami ang magkaroon ng kamalayan sa pangangalaga ng ating kalikasan. Huwag po natin kalimutang mag-like at mag-share at mag-comment po ng inyong opinion sa ibaba. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. See you po sa next video.